Leo na lang ang itawag niyo sa akin. May edad na pero hindi pa rin lumilipas ang hilig ko sa mga kwentong kababalaghan. Kaya nga naging suki na rin ako ng mga ganitong video sa YouTube. Hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang ilan sa mga makapanindig balahibong karanasan ko noon. Nung maliit pa ako, dahil sa hirap ng buhay, napatira kami sa likod ng sementeryo. Oo, literal na likod ng sementeryo. Na mataas na bakod lang ang naghihiwalay dito at sa mga kabahayan doon. Yung pinaka main road doon ay nasa harap ng sementeryo. May daan naman kami sa gilid, pero mas malapit kasi kapag shortcut kami sa loob ng sementeryo. May maliit na daang pasukan kasi doon at mas madalas na doon kami nadaan palabas. Wala namang problema sa mga bantay kasi mga taga-ron lang din naman sila sa amin. Maraming mga kwento-kwento ng mga pagpapakita daw ng mga multo, white lady, pugot ulo, mga batang naghahabulan na bigla na lang mawawala at kung ano-ano pang mga kababalaghan doon sa sementeryo. Pero mula magkaisip ako, wala naman akong na-experience o nakitang multo doon. Puro mga kwento lang nung una. Natingin ko panakot lang sa amin ng mga matatanda. Hanggang sa mangyari na nga itong hindi ko makakalimutang experiences namin ng mga kaibigan ko doon. Early 90s ito nangyari. Nasa 13 o 14 ako noon. Magpapasko yun. At gabi-gabi kaming umattend ng simbang gabi sa lokal na simbahan sa barangay. Medyo may kalayuan mula sa bahay. Siguro mga 15 to 20 minutes na lakad. Pero wala lang naman sa amin yung mga ganong lakaran noong araw. 4 kaming magkakaibigan na laging sama-samang nagsisimbang gabi. At kahit madilim, ay doon kami sa shortcut sa loob ng sementeryo dumadaan. Maaga pa naman noon, mga 7 PM ata. Pagkatapos ng misa, nagkaayaan pang gumala. Kung saan-saan kami nagpunta noon, kaya ginabi na kami ng uwi. Wala na kami halos nakakasabay noon sa kalsada, pero wala naman nga sa amin yon. Sanay na kami. Ganun kasi lagi ang uwi namin pagkakatapos ng simbang gabi. Nagtatawanan pa kami noon pagpasok namin ng gate ng sementeryo. Kaya nasita pa kami ni Kuya Glenn na siyang bantay nung gabing yon. Huwag na raw kaming maingay dahil baka may magambala kami. Habang naglalakad kami at nadaan sa mga nicho, bigla kaming nilamig. Oo, December yon at gabi na. Pero kakaibang lamig yung naramdaman namin nun. Para kaming dinikitan ng bagong biling yelo sa balat. Akala ko ako lang, pati pala mga kasama ko. Maya-maya, nagsalita si Junior, yung nauuna sa amin. May nakikita daw siyang puti sa unahan namin. Lahat kami tumingin sa unahan. At oo nga, may kung anong puting bagay sa unahan namin. Habang papalapit kami rito, unti-unti naming nauuri kung ano ito. Isa itong lumulutang na puting kabaong. Napahinto kaming 4 nang mapagtanto namin yon. Ang ikinagulat namin ay nung unti-unting lumutang papalapit sa amin yung kabaong. Bago pa man ito makalapit sa amin, naguunahan na kaming tumakbo pabalik sa gate. Naghihiyawan kami sa takot nun, kaya sinalubong kami ni Kuya Glenn at sinaway na wag na ngang mag-ingay kasi nga anong oras na rin nun. Sinabi naman namin sa kanya yung nakita naming lumulutang na kabaong. Pero parang hindi na nagulat si Kuya. Sabi lang niya sa amin, doon na daw kami dumaan sa kabila. Magdasal daw kami at magsaboy ng asin sa katawan pag uwi namin sa bahay. Marami pang mga kababalaghang nangyari doon. Gaya nung nangyari sa kapatid kong bunso. Mga 3 years old siya noon. Bigla na lang isang araw, napansin na lang namin na parang may kakaiba sa paglalaro niya. Dati hindi siya naglalaro ng solo.
Lagi niyang gusto na may kalaro sa amin nila mama. Pero noon ngang mapansin namin, palagi na siyang naglalarong mag-isa. Pero para siyang may kalaro at kausap. Mapapansin niyo naman yun sa bata eh. Minsan nga makakaramdam na lang ako ng kilabot kapag yung tipong tawang-tawa siya. Tapos sa gabi, hindi siya halos nagpapatulog. Laging nagliligalig. Kahit anong karga, buhat, posisyon ng higa ang gawin namin, ayaw talaga niyang tumigil sa pag-iyak. Dede sa dede, dede sa bote. Wala talaga. Kahit sino sa amin walang makapagpatahan sa kanya. Parang tumitigil na lang siya kapag napagod na siya kakaiyak. Nakakabulahaw na nga rin kami sa kapitbahay eh. Isang gabi pag uwi ko, nagkakagulo sila nanay sa bahay. Tinanong ko sila kung anong nangyari. Si Bunso raw nawawala. Nataranta na rin ako noon at naghanap. Halos lahat ng kapitbahay namin ay nakihanap na rin. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin noon. At sa sementeryo namin naisipang maghanap ng dalawa kong kaibigan. Nilibot namin yung buong sementeryo. Nagsabi din kami sa bantay noon. Maya-maya, sumigaw si Dave. Nandun daw si Bunso. Lapit agad kami. Takbo. At oo nga, yung kapatid ko, nandoon at mahimbing na natutulog sa harap ng isang nicho ng isang batang babaeng kamamatay pa lang. Nasabi kong bata kasi magkalapit lang yung date ng kapanganakan at kamatayan nito. Hindi ko na nga lang maalala. Takang-taka kaming lahat nun kung paano siyang napunta dun. Nung kausapin namin si Bunso nung magising siya, sabi niya, isinama lang daw siya ng kaibigan niya roon. Naglaro lang daw sila. Grabe yung kilabot naming lahat nun. Siguro yun yung palaging kalaro ni Bunso noon mula nang mapansin naming may kakaiba na sa kanya. Pero salamat sa Diyos at hindi naman na naulit yun. Eto pa. Makukulit talaga kami ng mga bata pa kami. Ang undas ay parang Pasko na rin sa amin. E di maraming tao niyan syempre. Nagdadala ng pagkain sa sementeryo. Alay sa mga yumao o kaya ay pagkain nila mismo. Kami ng mga kaibigan ko, mga tirador kami ng mga alay. Hinihintay lang naming umalis yung mga tao tapos kukunin namin yung mga iniwang pagkain. Ngayon lang yan parang sumisikat-sikat sa FB. Pero dati pa, gawain na namin yan. May isang beses lang na talagang muntik pa naming ikapahamak. Nung araw mismo ng undas, talagang solve kami nun. Ang dami naming nakain at nakapag-uwi pa nga kami. Kinabukasan, may humabol pa. Iilan-ilan na lang pero may mga dala pa ring pagkain yung iba. May isang matandang lalaki nun. May dalang cake. Kaya inabangan talaga namin. Mukhang yayamanin si tatang kasi nakaporma. All white. Naka-sunglass pa. Malaki yung sinindihan niyang kandila. Kaya ang tagal naming nag-abang. Nung nangalahati na yung kandila, saka lang siya umalis. Iniwan niya yung cake. Excited kami nun. Sobrang bihira lang kasi kaming makakain ng cake nun eh. Nung malayo na yung matanda, nag-uunahan na kami sa cake. Doon na rin namin kinain. Pero nagulat na lang kami nang biglang may sumigaw sa likod namin. Yung matandang lalaki. Bumalik. Tapos putya, may dalang baril. Hindi kami nakatakbo nun. Para kaming nanigas sa kinatatayuan namin. Galit na galit yung matanda. Bakit daw namin kinakain yung cake ng asawa niya? Sabay nagpaputok siya. Hindi namin malaman ang gagawin namin nun. Halos dumapa na kami sa lupa. Sorry kami ng sorry. Nagmamakaawa kami na huwag kaming babarilin. Buti na lang din
At dumating nun si Kuya Glenn na siyang bantay nung araw na yon. Inawat niya yung matanda at pinakalma. Nadala kami sa barangay nun. Doon namin nalaman na birthday pala ng asawa niya at paborito nito yung cake na yon. Kaya galit na galit siya nang makitang kinakain namin. Nag-aayos naman. Humingi talaga kami ng tawad sa kanya nun. Sabi pa namin, papalitan na lang namin. Pero hindi na tinanggap ng matanda. Huwag na lang daw naming uulitin. So okay naman, nagkaayos. Pero para kaming nagkatrauma nun ng 1 taon. 1 taon lang. Kasi nung sumunod na undas, balik na naman kami sa kalokohan namin. Pero iniwasan na namin yung puntod ng asawa ng matandang lalaki. Ito naman karanasan ng gwardiya dun sa sementeryo. Nakwento lang din to sa akin. Bukod sa mga bantay, nag-hire pa ng gwardiya para daw may kasamang nagbabantay sa gabi. Kasi dumalas nun yung mga nakawan sa sementeryo. Mga taga sa amin pa nga yung pinagbibintangan eh. Madalas na biktima yung mga bagong libing lang halos. Makikita na lang kinabukasan na bukas na yung mga nicho nila at wala na yung mga mahalagang gamit ng patay. Kadalasan yun mga alahas at pera. So may bagong gwardya. Panggabi siya inilagay. So naglilibot daw yung gwardya sa loob ng gabing yon. Iniilawan niya yung mga nicho dahil baka raw may magnanakaw na naman. Habang naglalakad daw siya, may nailawan daw ito sa ibabaw ng nicho. Yung apartment na patong-patong. Sinigawan ng gwardya. Bigla daw tumakbo. Hinabol niya. Narinig pa daw niya na tumalon ito. Pero pag-ikot niya, wala daw doon. Iniradyo pa niya sa kasama niyang bantay. Sabi nito ay aabangan na lang daw doon sa harap kasi wala naman na daw itong ibang tatakbuhan dahil nasa may dulo na yung gwardya. Nadidinig pa daw ng gwardya yung mga yapak na tumatakbo. Pero pag iniilawan niya, wala daw siyang nakikita. Maya-maya ay nakarinig pa raw siya ng pagtawa na para daw ba siyang iniinsulto. Inis na nun yung gwardya kaya binunot niya yung baril niya. Habang iniilawan niya yung paligid, nakarinig siya ng mga kaluskos sa likod ng mataas na apartment. Dahan-dahan niya raw itong pinupuntahan nang bigla daw tumawa ng malakas sa tenga niya. Sa gulat, naiputok niya raw yung baril. Hinanap-hanap niya sa paligid kung sino yun, pero wala raw. Narinig yun ng bantay na kasama niya. Kaya niradyohan niya ito at pinabalik na sa may gate. Ayaw pa nga raw sana ng gwardya dahil gusto raw nitong mahanap yung hinahabol niya. Pero nung nasa gate na sila, doon sinabi ng bantay na kasama niya na hindi niya raw talaga ito mahuhuli dahil hindi naman daw tao yung hinahabol niya. Bago nga raw kasi yung gwardya doon, kaya malamang daw na napapaglaruan ito. Hindi rin nagtagal yung gwardya na yon. Parang 1 buwan lang umalis na. Kaya ang ginawa ay 3 na yung ginawang tagabantay sa gabi para 1 ang magbabantay sa gate at 2 naman yung naglilibot. Isingit ko na lang din to. Bigla ko lang kasing naalala. Sa probinsya namin ito nangyari. Kwento ito ng lolo tiyo ko. Birthday daw yon ng kumpare niya, kaya napainom sila. Dumayo pa raw siya noon sa bahay nito sa kabilang barangay. Gabi na at marami na siyang nainom, pero nagtira naman daw siya ng pang-uwi niya dahil maglalakad pa siya noon. Nagpabili pa raw ng 1 pang case yung kumpare niya, pero nagpaalam na siya na uuwi na dahil papalaot pa siya kinabukasan. So umuwi na si lolo. Mag-isa lang siya at wala siyang dalang pailaw. Habang naglalakad siya sa tabi ng daan, madadaanan niya yung sementeryo.
Pero malayo pa, nakita niya na may dalawang asong itim na nag-aaway. Parang may pinag-aagawan daw na kung ano. Sinaway at itinaboy ito ni Lolo. Pero hindi raw natinag. Tuloy pa rin daw sa pag-aaway. Kaya naman dumampot si Lolo ng bato at ipinukol yun sa dalawa. Tinamaan yung isa kaya napatigil ang mga ito. Biglang tumingin sa kanya yung mga aso. Nagulat daw si Lolo kasi pula raw yung mga mata nila na para daw kumikinang pa sa dilim. Tapos nag-angilan sa kanya. Mas nagulat siya nung may mga naglabasan pang iba mula sa loob ng sementeryo at sa magkabilang gilid ng daan. Natakot si Lolo. Alam na niyang hindi ordinaryo ang mga aso na yon. Pero malayo pa yung kanila. Kaya sa halip na umuwi, ay tumakbo na lang siya pabalik sa kumpare niya at doon na rin nagpalipas ng gabi. Ikinuwento niya yung nangyari. Sa takot niya nahulasan daw yung kalasingan niya. So balik tayo sa amin. Isang beses na naghahabulan taguan kami ng mga kaibigan ko sa sementeryo. Nagtago ako nun sa likod ng isang parang bahay na libingan. Meron kasi akong taguan doon na wala pang nakakadiskubre. Kaya nagulat ako nung habang nagtatago ko doon, may nagsalita sa tabi ko. "Huwag kang maingay. Andiyan na sila." Nagulat talaga ako nun sa kanya na halos mabali ang leeg ko sa lakas ng pagkakalingon ko. Batang babae. Tinanong ko siya kung paano siyang nakapasok doon. Hindi ko naman siya nakita kanina. At saka paano niyang nalaman yung taguan ko. Sabi niya, matagal na raw siyang nagtatago roon. Parang marami pa kaming napag-usapan ng batang babae na yon. Pero hindi ko na lang maalala. Sinabi niya rin sa akin yung pangalan niya. Pero wala talaga. Hindi ko maalala nun. Tapos nagulat na lang ako kasi nahanap ako ng isang kaibigan ko. Narinig yata yung pagsasalita ko. Sabi niya, akala daw nila umuwi na ako. Kanina pa raw nila ako hinahanap. Paglingon ko ulit dun sa babae, wala na siya. Nakaramdam talaga ako ng pagkalamig nun. Kaya naman nag-aya na lang akong umuwi. Di bali nang masabihan ng madaya. Nung 21 ako, nagkaroon ako ng nobya na may dinadalaw din dun sa sementeryo na yon. Natawa pa nga ako kasi yung dinadalaw nila ay doon sa bahay na tinataguan ko noon. Sa pamilya pala nila yon. Habang binabasa ko yung mga pangalan ng mga kamag-anak nilang nakalibing doon, may isang pangalan doon na parang kumiliti sa memorya ko. Doon ko naalala yung batang babaeng nakasama kong magtago sa likod ng bahay libingan na yon. Maria Elena de Jesus o Elena. Tinanong ko yung nobya ko kung ano niya si Elena. Lola niya raw yun sa tuhod. Grabe yung kilabot ko nung mga oras na yon. Hindi ko alam kung nagkataon lang o talagang nakatadhana ang lahat. Kasi ang pangalan ng nobya ko ay Mary Elaine. Ipinangalan siya doon sa lola niya sa tuhod. At ang pangalan naman ng asawa ni Lola Elena ay Juan Leonardo de Jesus. Hulaan yung pangalan ko. John Leonard. 25 years na kaming kasal ngayon ni Elaine at nabiyayaan kami ng 4 na anak. Hanggang ngayon kapag naaalala at naiisip ko yung mga pangyayari, ay namamangha pa rin talaga ako sa tadhana. Gusto ko lang pong i-share sa inyo itong kaisa-isa kong ghost encounter. Good morning nga pala sa inyo, Sir Kira, at sa mga Kirara. Jam na lang po ang itawag niyo sa akin. Nangyari tong kwento ko
Nung sumama ako sa probinsya ng ex-girlfriend ko na si Belle, hindi niya totoong pangalan. Undas season yon. Bakasyon kaya sinamantala ko na ang pagkakataon na makilala ang pamilya niya. Tutal wala din naman kaming pinupuntahang patay ng pamilya ko pag undas. October 28 pa lang ng umaga, bumiyahe na kami papuntang probinsya nila, which is somewhere in Bicol. Madilim na rin nang nakarating kami doon. Medyo kabado ako kasi syempre first meeting namin yon ng family niya. Pero napawi rin naman agad ang kaba ko dahil mainit nila akong tinanggap. After dinner, natulog na rin kami at nagpahinga. Kinabukasan, ipinasyal ako ni Belle sa ilang mga pasyalan sa kanila. Tapos pag uwi namin sa kanila, nagplano na sila para sa paparating na November 1. Sabi ng papa ni Belle, bukas daw ay maglilinis sila sa puntod at isasama daw ako. Siyempre no choice ako. Hindi ako pwedeng tumanggi. Kaya sama lang. May sarili silang lupang libingan sa sementeryo. At dahil nga halos once a year lang naman nadadalaw yung puntod, napakarumi doon. Ang lalago na ng mga damo. May mga basura pa nga at kung ano-ano pang mga kalat. So naglinis kami. Habang nagsasakaw ko ng mga tinabas na damo at mga kalat, may napansin akong isang lalaki na nakatayo sa di kalayuan na nakatingin sa gawin namin. Matangkad siya na moreno, nakaputing t-shirt at maong na shorts. Wala naman siyang ginagawa, basta nakatayo lang siya doon at parang ang pinapanood kami. So hinayaan ko na lang, di ko na lang pinansin. Baka bantay sa sementeryo. After naming maglinis, nagpahinga lang kami saglit tapos umuwi na rin kami sa kanila. Pagsakay namin ng owner, nakita ko na naman yung lalaki. Nakatayo malapit sa puntod ng mga kamag-anak nila Belle. Di ko lang pinansin, baka kako chinecheck lang kung anong ginawa namin. Kinabukasan, maaga pa lang nag-asikaso na sila ng mga pagkain at mga gamit na dadalhin sa sementeryo. Bali ang gawain pala nila ay parang itinuturing na rin nilang mini reunion yung undas. Dahil sa ganoong araw lang sila nagkakasama-sama sa loob ng isang taon. 2:00 ng hapon, pumunta na kami sa sementeryo. Pagdating namin, nandoon na yung ibang mga kamag-anak nila. At habang tumatagal, mas dumadami pa sila. Medyo awkward nga kasi doon na rin ako ipinakilala sa Belle sa buong angkan niya. Sa kalagitnaan ng lahat ng yon, siguro mga 5 or 6 na yon, nakita ko na naman yung lalaking nakita ko nung naglilinis kami ng puntod. Ganun ulit. Nakatayo lang siya sa di kalayuan at nakatanaw sa amin. Same pa rin yung suot niya. Hindi ko lang ulit pinansin, pero alerto na ako. May ilang minuto pa siguro ang nakalipas, nakita ko ulit yung lalaki. Pero mas malapit na siya sa amin. Doon ko sinabi sa GF ko yung napapansin ko nga. Pero kahit anong turo ko sa kanya ng kinaroroonan ng lalaki, laging sagot niya wala naman daw siyang nakikita doon sa itinuturo ko. So hinayaan ko na lang. Nung madilim na, dito na ako kinilabutan. Kasi yung lalaki, nakita kong nakatayo sa labas ng tent namin. Pero wala siyang paa. Doon ko palang parang napagtanto na hindi na ito buhay na tao. Kaluluwa na lang pala siya. Agad kong inaya si Belle na maglibot sa mga tindahan sa loob ng sementeryo. Tinanong ko sa kanya kung sino-sino yung mga nakalibing sa libingan nila. Lolo niya raw at lola, 2 tito, at yung kuya niya raw nakamamatay lang last year dahil sa aksidente sa motor. Tapos kinuha niya yung cellphone niya. May ipinakita siyang mga picture sa akin. Nanlaki ang mata ko sa isa sa mga pictures na yon. Nakita ko doon yung lalaki. Kuya niya pala yung nagpapakita sa aking multo.
Hindi ko masabing kamukha dahil wala namang mukha yung multong lalaking nakikita ko. Pero yung katawan, yung pagkamoreno, yung tindig, at yung damit nito sa isang litrato, siyang siya talaga. Hindi ko na lang sinabi kay Belle o kanino man sa kanila yung nakita ko. Hindi ko kasi alam ang magiging reaksyon nila o kung maniniwala sila sa akin. Pero pagbalik namin sa pwesto nila, ipinagdasal ko yung kuya niya, pati na yung ibang mga nakalibing doon. Nung gabing yon, napanaginipan ko pa yung kuya niya. Nasa sementeryo ulit yung setting ng lugar. Nakatayo ako sa may puntod, tapos may tumapik sa balikat ko. Pagtingin ko, yung kuya nga niya, si Kuya Henry. Wala siyang sinabi o kung ano man. Hindi kami nag-usap. Basta tinapik niya lang ako at nginitian. Tingin ko nun, gusto lang magpakilala at magbilin sa akin ng kuya ni Belle na ingatan ko yung kapatid niya. Na tinupad ko naman. Kaso nga lang, yung kapatid niya ang nang-iwan nung makahanap ng iba. Sad, no? Hanggang dito na lang po. Salamat, Sir Kira. Kwento lang ito sa akin ng tito ko. Tawagin mo na lang akong Alan, Sir Kira. At Tomas naman si tito na siyang may-ari ng kwento na to. 3 years na siyang patay at kagagaling ko lang sa sementeryo para dalawin siya. Kaya bigla ko lang ding naalala itong kwento niya sa akin noon. Hindi na ako sigurado kung 2012 o 2013 ito nangyari. Basta nilindol daw yung bayan namin ito noon. At isang maliit na simbahan sa sementeryo ang gumuho dahil sa lindol na yon. Si Tito Tomas ay dating sepulturero. May tinatrabaho daw siya noong mga oras na biglang tumama yung malakas na lindol sa lugar namin. Kaya sila din ang mga nagtulong-tulong na itabi yung mga gumuhong malalaking tipak ng bato. Nung hapon daw na yon, nagpapahinga na lang sila tito malapit sa chapel. Nakatingin lang daw siyang diretso sa altar na nananatiling nakatayo sa gitna. Namamangha daw siya nun. Kasi talagang halos yung altar na lang daw ang natira sa maliit na simbahan na yon. Habang nakatingin siya doon, napansin niya ang biyak na nicho. Nilapitan daw niya yon at tinignan kung kailangan ng tanggalin para hindi na makadagan pa sa nasa ilalim. Sakto naman daw na may lumapit na pari at sinabi sa kanya na tanggalin na lang yung basag na parte ng nicho at tapalan. Dalawa silang nagtulong sa pagtanggal ng bato. Inayos din daw nila ang pagkakatakip ng kabaong kasi nasira din daw yung takip nito. Maliit na kabaong lang yung nakalagay doon, kaya alam niya na agad na bata pa yung namatay. Kinilabutan daw siya nang biglang humangin ng malamig sa likod niya. Para daw bang may bumulong sa kanya noon, pero hindi lang niya naintindihan kung anong sinabi. Minadali niya nang ayusin yung kabaong at inilagay sa tabi nito ang lapida. Dito na raw nag-umpisa. Wala kasi siyang kasama sa apartment niya. Hiwalay sila ng asawa niya at nasa asawa niya yung 2 anak nila. Hindi rin naman daw pumupunta sa kanya ang anak niya kasi maliit lang yung bahay niya. Kumbaga sakto lang na pangkanya. Kaya nagulat daw siya na may mga bakas ng maliliit na paa sa loob ng bahay niya. Para daw mga putik na natuyo. Sigurado din siya na wala yun nung gabi. At dahil nga late na siyang nagising noon, hindi na lang daw niya muna pinansin. Pumasok na agad siya sa trabaho niya. Kasi nga marami pa silang aayusin nun. Pagdating niya sa sementeryo ay agad na raw siyang nagtrabaho. At doon sa may chapel, nakita niya ang batang lalaki na nakaputing t-shirt na paikot-ikot lang doon. Nilapitan niya
Sinabihan niyang bawal maglaro doon dahil baka may mga magbagsakan pang pader o kung anuman. Baka madaganan yung bata. Hindi daw ito kumibo sa kanya. Kaya sinubukan niyang hanapin yung kasama ng bata. Pero pagbalik niya sa chapel, wala na raw ito. Sinubukan niya pa ring hanapin, pati na yung bata. Kasi baka nga maaksidente. Kaso hindi na daw talaga niya nakita pa. Kinagabihan nun pag uwi niya sa bahay, imbis na matutulog na lang siya dahil sa pagod, ay kinilabutan pa raw siya. Nakita niya agad ang mga yapak ng maliliit na paa. Paikot-ikot sa maliit na bahay niya yon. Sa takot, doon na lang siya umuwi kila Lola. Malayo ang bahay nila Lola, pero pumunta siya doon kahit pagod siya. Dahil nga natakot siya noon. Nagdesisyon daw siya agad na lilipat na lang siya ng apartment. Sa tagal daw kasi niyang nagtatrabaho sa sementeryo, ay noon lang siya naka-experience ng ganon. Kakaiba raw talaga. Nung gabing yun, nakapanaginip pa siya. Nandun daw siya sa sementeryo. Parang nagre-ready na raw siyang magtrabaho dahil hawak niya na yung mga gamit niya. Pero ang ipinagtataka niya, gabi na doon sa panaginip niya. Tapos nakita niya rin yung batang lalaki na nakita niya sa sementeryo. Parang may sinasabi daw sa kanya, pero sa sobrang hina, hindi niya maintindihan. Kinabukasan ng hapon, nagliligpit na lang daw siya ng mga gamit niya. Nakita na naman daw niya yung bata na nakatayo sa harap ng chapel. Lalapitan daw sana niya, pero napahinto siya nung mapansin niya na hindi pala sa chapel nakaharap yung bata, kundi sa nicho na hindi pa nila naaayos. Nawala daw saglit yung atensyon niya sa bata kasi tinawag siya ng kasama niya. Tapos paglingon niya ulit para sana tawagin yung bata, ay bigla na naman itong nawala. Nilapitan niya yung nicho. Binasa niya yung pangalan sa lapida. Tapos naisip lang niya na baka yun yung batang nakikita niya. Wala daw dahilan, basta naisip niya lang talaga. Kaya naman yung kaisa-isang chocolate na nasa bulsa niya, iniwan niya na lang daw doon sa tabi ng lapida nito. Tapos saglit siyang nagdasal. Pagkatapos nun, umalis na raw siya. At simula daw nun, hindi na ulit niya nakita pa yung bata. Hindi na nga rin niya kinailangan pang lumipat ng apartment kasi misteryosong nawala na lang din yung maliliit na yapak na nakikita niya palagi. Kaya malakas ang pakiramdam ni Tito noon na yung batang lalaki talaga yon. Kaya simula daw noon, palagi na siyang naglalagay sa harap ng nicho nito ng candy o kaya ay chocolate. Hello Sir Kira, ako po si Giyu. Siyempre, hindi ko po tunay na pangalan yan. Kwento ko lang itong karanasan ko sa isang sementeryong napagdyutihan ko. Bigla kasing nagtanggalan nun sa dati kong pinapasukan. Hindi naman ako pwedeng mawalan ng trabaho ng matagal dahil may anak na ako. Kaya nung may inoffer sa akin ng dati kong nakasama sa trabaho bilang security guard, ay agad ko na yung tinanggap. Naipasok ako bilang security guard din sa isang pribadong sementeryo. Hindi ko na lang papangalanan ng lugar. Basta ang clue ko lang dito, malamig ang lugar na ito. Mag-isa lang akong naka-duty sa opisina. Ako yung nakabantay sa CCTV. Isa sa gate at isa pang roving guard na si Sir Ren. Nung unang gabi pa lang, kinakantsawan na ako ni Sir Ren. Mabait naman siya, mapagbiro lang talaga. Siguro dahil sa sementeryo kami naka-duty, kaya puro pananakot ang ibinibiro niya sa akin. Bago niya ako iniwan sa opisina,
Sinabihan niya ako na kung lalabas ako, ay wag na wag daw akong pupunta sa dulong parte ng sementeryo. Mas mababa kasi ang parte na yon at mas kakaunti ang ilaw. Tinanguan ko lang siya ng kilay noon. Hindi ko tuloy malaman kung binibiro niya ba ako dun sa huli niyang sinabi o seryoso talaga siya. May ilang linggo na rin ako noon sa trabaho. At masasabi kong kahit medyo nakakatakot ay magaan naman ang trabaho namin. Sobrang peaceful pa nga kung ako ang tatanungin. Kala ko magtutuloy-tuloy na yung ganun, pero hindi pala. Isang gabi, Sir Kira. Nakatapos na ako ng unang patrol ko ng gabing yon, kaya nagstay na ako sa CCTV room. Napansin ko agad na may gumagalaw sa isang monitor, kaya naman doon ako tumutok. Nang ma-confirm ko na may naglalakad talaga doon sa dulong parte ng sementeryo, iniradyo ko agad yon kay Sir Ren. Pero walang sagot. Naghintay pa ako ng ilang minuto bago ko napagpasya na puntahan na lang. Nagpaikot-ikot ako dun sa dulo. Pero hindi ko na nakita yung nakita kong naglalakad sa CCTV. Umisang ikot pa ako kasi baka nagtatago lang. Pero wala talaga. Nang napagpasyahan kong bumalik na sa opisina, biglang tumunog yung radyo ko at nagsalita mula doon si Sir Ren. Distorted pa nga pero nadinig ko ang pangalan ko. Saktong pagkarinig ko nung sinabing yun ni Sir Ren, ay nakarinig ako ng kaluskos sa medyo malapit sa akin. Hindi ako makagalaw nun. Hindi ko nga alam kung gaano ko katagal dun. Pero nung nagsalita ulit sa radyo si Sir, dun na ako napatakbo. Sa likod mo. Pagbalik ko sa opisina, nakita ko agad na nandoon na si Sir Ren. Nagcha-charge siya ng radyo niya. Tinanong ko agad sa kanya kung ano yung nasa likod ko. Medyo hingal pa ako nito. Kaya naman nagtataka siyang tumingin sa akin. Tas ewan ko ba, nabadtrip ako sa mukha ni Sir Ren. Kaya chinek ko na lang yung kuha ng CCTV. Nung makita ko yung footage, lalo akong kinilabutan. Nandun ako, nagsasalita sa radyo. Nakatayong mag-isa at walang kung anuman sa likod o paligid ko. Kinilabutan pa ako dun sa sinabi ni Sir Ren na hindi niya raw ako iniradyo kasi kanina pang lobat yung radyo niya. Kararating lang din daw niya doon sa opisina. Ilang minuto lang ang pagitan pagkarating ko. Sa sobrang kilabot ko nun, chinek ko din agad yung CCTV kung totoo yung sinasabi ni Sir Ren. At totoo nga, halos sabayan lang kaming dumating doon. Pinagsabihan ako noon ni Sir Ren at ipinaalala niya nga sa akin na sinabihan niya na akong magpupunta doon sa dulong parte ng sementeryo. Sinabi ko naman yung dahilan kung ba't ako pumunta doon. Pero kahit na daw, puntahan ko na raw ang lahat ng parte ng sementeryo, wag lang daw doon sa dulong parte na yon dahil meron daw talaga doon. Pinag-off niya muna ako kinabukasan. Ipagdasal ko raw na hindi ako sundan. Nung mapansin nga niya na parang tinitimbang ko kung nagbibiro siya o hindi, ay napailing-iling na lang siya. Seryoso daw talaga siya dahil nangyari na yon sa kasamahan nila dati. Sinabihan niya rin ako na magsimba raw ako at magdasal. Magpabasbas daw ako sa pari kung Katoliko ako o kung ano man ang relihiyon ko. Idiretso ko daw sa faith healer. Nagsimba lang ako noon. At wala namang kakaibang nangyari sa akin. Kaya bumalik pa rin ako sa trabaho. Pero gaya ng bilin ni Sir Ren, hindi ko na rin inulit pang puntahan pa yung dulong parte ng sementeryo. Nagustuhan ko na rin kasi yung trabaho ko doon. Kaya ayokong umalis agad. Okay naman Sir Kira. Nagtagal din ako doon ng halos 2 taon. Bago ko nalipat ng trabaho. Hanggang dito na lang po. Meron pa akong isang kwento,
Pero siguro sa susunod ko na lang ipapadala. Salamat po.